Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, sapagkat ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang iparurusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nakakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng Martes sa 15 linggo sa karaniwang panahon. At tunay tayong pinapaalalahanan ng ating mga pagbasa, higit sa lahat po ng ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, na ang Diyos ay tunay na kasama natin. Kasama at kapiling natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya hayaan po ninyo na simulan ko po ang aking pagninilay sa hapong ito sa isang simpleng katanungan lamang po. Ang tanong ko po sa inyo, napagalitan na po ba kayo ng magulang ninyo? Di ba kapag tayo ay napapagalitan minsan ng magulang natin, lalo ang mga kabataan ngayon, may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan kung bakit tayo pinagalitan. Tama po ba? Bakit ako pinagalitan? Hindi niya ba alam ang pakiramdam ko? Iba lang siguro ang panahon niya, kaya hindi naiintindihan ng magulang ko kung bakit ako ganito. Ganyan po ang mga linyahan minsan ng mga kabataan eh. Hindi naiintindihan minsan ng bata kung bakit siya napapagalitan ng kanyang magulang. Pero alam din natin mga kapatid, habang tayo ay tumatanda, mapagtatanto natin kung bakit tayo minsan napapagalitan. At malalaman natin sa dulo mga kapatid, kaya pala minsan nagagalit at napapagalitan tayo dahil ang kagustuhan lamang ng magulang natin ay tayo ay mapabuti sa ating sariling buhay. Tama po ba? Dahil ang kabutihang minimithi ng magulang para sa atin ay nagmumula sa kanyang pagmamahal sa atin. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan?
Dahil kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, galit si Jesus. At ang pagkagalit ni Jesus sa mga taga-Corazin at ang mga taga-Betsaida, sa kadahilan ng gumawa siya ng mga mabubuting bagay sa kanilang lugar. Gumawa siya ng mga kababalaghan. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao roon? Hindi pa din nagsisi. Pero anong pinupunto ko dito mga kapatid? Na ang galit ng Panginoon ay hindi nakasasama. Ngunit ang galit ng Panginoon ay laging nagtatama. Kagaya ng isang magulang na tinatama ang kanyang anak, hindi dahil gusto niyang mapasama ang kanyang anak. Ngunit ang galit ng magulang at galit ng Panginoon upang tayo ay maitama. Mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi natin matanggap-tanggap ang salita at turo ng Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, ang turo ni Jesus, ang turo ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi upang tayo'y mapasama, kundi upang tayo ay maitama. Hindi upang ikaw ay mapasama, kundi upang ikaw ay maitama. Bakit? Dahil ang minimithi ng mahal na pong Jesus Nazareno, kabutihan ng bawat isa. Bakit? Dahil nagmumula po iyon sa kanyang pagmamahal para sa atin. Uulitin ko po, ang salita at turo ni Jesus ay hindi nakasasama. Ngunit madalas, higit sa lahat, ito'y nagtatama sa buhay natin. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung ito po ay nagtatama, ibig sabihin, ito din po ay nagbibigay ng pagpapala. Every time Jesus would correct us, it would also bring us graces and blessings. Alam niyo po, minsan, may nakausap po akong isang estudyante. At ang sabi niya sa akin, Father, galit ako sa magulang ko. Kasi ang magulang ko, lagi po akong tinatama, lagi po akong pinapagalitan, lagi po akong pinagsasabihan. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, maswerte ka pa. Kasi tinatama ka pa ng nanay at tatay mo eh. Pinagsasabihan ka pa ng nanay at tatay mo. Dahil oras na hindi ka na pinagsabihan at wala nang pakialam sa iyong magulang mo, mag-isip ka din. Baka hindi ka na rin mahal ng nanay at tatay mo. Bumalik ho yung estudyante. Pagkalipas ng isang buwan, sabi niya sa akin, alam mo, Father, napag-isipan ko po yung sinabi niyo sa akin. Mula po nung tinanggap ko at tinama ko ang aking mga pagkakamali sa aking magulang, nagkaroon po ako ng mabiyayang buhay. Sa madaling salita po mga kapatid, ang pagtatama at pagsunod kay Jesus, magdadala sa atin ng pagpapala at biyaya. When you start to follow the Lord, when you start to obey the Lord will give you graces and blessings. Uulitin ko po, kapag sinusunod ang Panginoon, may pagpapala at biyayang ipinagkakaloob ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hayaan po natin si Jesus na mangusap sa atin. At ang kanyang pangungusap ay hindi upang tayo ay madala sa masama, kundi upang tayo ay may tama. At sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pagtatama ng ating sarili, magdudulot po ito sa atin ng biyaya at pagpapala na sa Diyos nagmumula. Amen.